Habang naglalakad po ang babaeng yan sa Quezon City, biglang dumating ang isang rider ng motorsiklo at hinablot ang kanyang cellphone. Hulikam din ang paghabol ng isang biktima rin ng snatching. Nahuli kaya ang suspect? Ihahatid namin ang buong balita maya-maya lang. Ilang araw bago ang Marso na Fire Prevention Month, nagkasunog po sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. 3 magkakapatid ang nasawi. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mabilis na kumalat ang apoy sa residential area na ito sa Kilometer 36, Barangay Dolores, Taytay, Rizal, pasado alas 9 kagabi. Malaki na ang apoy ng datnan ng mga bumbero kaya agad itinaas ang unang alarma. Hudyat para rumisponde ang di bababa sa 4 na fire truck. Nahirapan po ang mga bumbero natin kasi bawat tapak nila sa tubig at sa yero, nakukuryente po sila. Pati rin po ako kasi po kami pong first responder po dun. Nakukuryente dahil maraming sir? Yung wire po, nakadikit po sa bakal na po. Wala pang isang oras na apulanan ng mga bumbero ang apoy sa 3 magkakatabing bahay. Pero trahedya ang tumambad ng inspeksyon ng iniwang pinsala ng sunog. 3 magkakapatid na babae ang nasawi. Base sa investigasyon, nakalabas na ang 2 ng sumiklab ang apoy sa kanilang bahay. Pero binalikan nila ang kapatid nilang PWD na naiwan sa nasusunog nilang bahay. Hipag ko yun, kapatid ng asawa ko yun. Bunso yun, at saka pinakapanganay. Tapos may isang lumpo. Babalikan yung lumpo, bumalik pa uli sa loob. Nakukunin na yung kapatid nilang lumpo doon sa loob. Binalikan pa niya uli, kundi inaabot na tuluyan ng apoy dito. Wala na. Nasunog silang 3. Kaya wala na kaming magawa. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmula ng apoy. Mahalagang paalala ng mga bumbero ngayong malapit na ang Fire Prevention Month. Magdoble ingat. Remind ko lang po sa publiko na iwasan po nating iwanan ng nakasaksak at naka-on yung ating mga appliances. Kadalasan po kasi yun ang mga nagiging sanhi ng sunog natin. Kagaya rin po ng pagluluto natin, huwag rin po natin iwanan. Ayun po ang madalas na sanhi dito ng sunog sa Taytay. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep! May preno po sa oil price hike ngayong linggo. Simula po bukas, may oil price rollback ang Sea Oil at Clean Fuel, 70 centavos sa kada litro ng gasolina. 95 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng kerosene ng Sea Oil. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Sa tala po ng GMA Integrated News Research, ito na ang ikatlong rollback ng mga produktong petrolyo ngayong taon. Sa gitna ng usapin sa charter change, may payo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa term extension. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Sa kanyang mahigit 1 oras na talumpati sa prayer rally sa Cebu City, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanya pa ring pagtutol na amyendahan ang saligang batas na para umano sa kapakanan ng kasalukuyang administrasyon. Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang na ataman. Pasamat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nagkakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang diagian. Kay mapandol gyud ta diha. Ako magsuportar changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even the terms sa tanang chapter diha, pati na pa-appeal na ang kanang termino sa President. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod nga eleksyon.
Suportado naman daw niya si Pangulong Marcos. I'm comfortable supporting the president. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. I don't know how this his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Ayon sa dating Pangulo, susuportahan niya ang mga pagbabago sa konstitusyon kung para ito sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga taong may vested interest. Sinimulan ang pagtitipon sa South Road properties sa isang panalangin at nagkaroon din ng candle lighting. Naging sentro sa rally ang pagtutol sa pagpapabago sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Maliban sa dating Pangulo, kabilang sa mga naglahad ng kanilang mga saloobin sa usaping People's Initiative ang anak ng dating Pangulo na si Mayor Sebastian Baste Duterte. Diyos nun man yung mga subuan nun, ngadji lang gihapon ta. Ngadji lang ta nga ma-okay ra ni tanan o maundang ni basig manaog na unsa ba na. Ato ipangadji nga ang outcome man ani pagkahuman ani ang resulta ani tanan pabor sa mga tao, labi na sa mga gagmay. Nagpasalamat naman ang dating Pangulo sa suporta ng mga Cebuano sa kanila. Nananawagan rin siya na patuloy na suportahan ang anak na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa mga plano nito sa susunod na eleksyon. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na economic provisions lang ang tututukan ng isinusulong na charter change. Bukas man daw siya na amyendahan ang political provisions ng konstitusyon, hindi pa raw ito napapanahon sa ngayon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kakandidato sa 2025 elections na mag-ingat sa mga nag-aalok ng easy wins. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, sa panayam ng Super Radio DZBB, may mga natanggap silang impormasyon na may nag-aalok ng easy wins sa ilang parte ng Luzon at Mindanao. Nagpapanggap daw sila na may kakilala sa IT department ng Comelec at saka sila maniningil ng hanggang 100 milyong piso. Nakikipag-ugnayan na raw ang Comelec sa National Bureau of Investigation kaugnay nito. Tutulong din daw ang Comelec sa mga legal na hakbang sakaling maaresto ang miyembro ng mga umunay sindikato sa easy wins. Ang strategy ng mga yan ay magpapa-advance. Kasi nga naman, siyempre magpa-advance kayo kasi yung kabila, yung kalaban ninyo gusto nang magbayad na nga ng buo Sabihin mo lang mag-advance kasi only ng 10 milyon. Pagkatapos umaasa-asa kang ikaw ay wala na, sitting pretty. Natalo ka ngayon. O paano mo hahanapin yung mga taong yun? Mga kapuso, natapos ng muli ang monsoon break ng Amihan. Ayon po sa Pag-asa, apektado ngayon ng Amihan ang buong Luzon. Inaasahang magtatagal ang nasabing weather system sa linggong ito. Base po yan sa datos ng Metro Weather. Ngayon pong araw, naitala ang minimum temperature na 16 degrees Celsius sa Baguio City. 16.9 degrees Celsius naman sa La Trinidad, Benguet. 17.5 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 18.7 degrees Celsius naman ang minimum temperature sa Tanay, Rizal. Habang 22.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Asahan pa rin po ngayong araw ang mga local thunderstorm o kaya ulang dulot ng easterly sa Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ang magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Palawan, Sorsogon, Visayas at Mindanao na uulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy rain sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Sa kabila po ng lamig na dulot ng amihan at panandaliang ulan, maghanda pa rin po tayo sa init at alinsangan. Posible kasing umabot sa 36 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa. Maaari ang maitala dito sa Quezon City, sa Lawag, Ilocos Norte, sa Cotabato City at sa General Santos City. 35 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa San Jose, Occidental Mindoro at sa Iloilo City. Mga kapuso, maging alerto pa rin po tayo sa pagtindi ng init o alinsangan. Dalasan po ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbabad sa arawan. Ang 35 o 36 degrees Celsius na heat index ay maaari pa rin po magdulot ng atin ng heat cramps o yung tinatawag na heat exhaustion. Kaugnay naman po sa tubig sa mga water reservoir, patuloy ang pagbaba ng tubig sa maraming dam dito sa Luzon, kabilang dyan ang Angat, Lamesa,
Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Base po yan sa tala ng Pag-asa. Tumaas naman ang tubig sa Caliraya Reservoir habang walang ipinagbago ang sa Ipo Reservoir. Sinweep ng Gilas Pilipinas ang first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Tinambakan ng Gilas ang Chinese Taipei sa kanilang laban kagabi. Ang final score, doble, 106-53. Best player of the game si Justin Brownlee na nagtala ng 26 points, 13 rebounds at 5 assists. Double-double stats din para kay Kai Soto sa kanyang 18 points at 10 rebounds. Sa sunod ng laban ng Gilas sa July para sa Olympic Qualifying Tournament, makakatapat nila ang Latvia at Georgia. Arestado ang isang pedicab driver sa Maynila dahil sa panggagahasa sa 10 taong gulang na bata. Aminado ang suspect sa kanyang ginawa. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Arestado ang pedicab driver sa Baseco, Maynila matapos isumbong ng 10 taong gulang na umano'y kanyang ginahasa. Ayon sa investigasyon, pinagsamantalahan daw ng suspect ang menor de edad sa isang abandonadong sasakyan. Binigyan ng 50 pesos at pinagbantaan. Bata ho, pinilit niyang manlaban o hindi pumayag. Ngunit wala siya nagawa kasi tinakot ho siya, napapatayin ho siya. Pati yung kanyang pamilya. Hindi itinanggi ng suspect ang paratan. Kasi po niyayaya niya ako eh. Kapag nakikita po ako nag-second night yung dumaan, tinatawag po ako eh. Tinatawag ka? Tapos ano sinasabi sa'yo? Sinyasan ako. Sumailalim ang biktima sa medical check-up at nakumpirma ang pang-aabuso. Pinapangalagaan ng DSWD ang biktima sa pamamagitan ng counseling. Suspect ngayon ay nakakulong ko dito sa ating custodial facility at chinarge natin ng RA 11648 po, statutory rape, in relation to RA 7610 po. Nobel po yun. Punishable life to death reclusion perpetual po yun. And Nobel po yun. Dahil unang-una po, minor po yung kanyang hinalay. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw totoo na China ang may pinakamalaking ecological damage sa South China Sea ayon sa Chinese Embassy. Sagot nila po yan sa report ng Asia Maritime Transparency Initiative ng Center for Strategic and International Studies na hindi bababa sa halos 8,500 hektarya ang nasira nilang coral reef sa South China Sea. Sabi ng China, gumamit ng ilang satellite images ang nasabing think tank ng Amerika at inikot ang pekeng mga aligasyon mula pa noong mga nakaraang taon. Hindi raw ito makatotohanan at mapapatunayan. Inakusahan nila ang report na posibleng may ibang motibo. Lagi raw pinapahalagahan ng China ang pangangalaga sa Nansha Islands at sa nakapaligid ditong tubig. Umaasa ang China na rerespetuhin ang katotohanan at huwag maniwala sa mga taktika umano ng media. Ito na ang mabibilis na balita. Nahuli ka mga alitan ng 2 lalaking yan sa Baseco compound sa Maynila. Maya-maya lang, pinagsasaksak na ang nakaitim, patay ang biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang away ng dalawa. Sa tulong ng CCTV, nakilala at naaresto ang suspect na sangkot na rin daw noon sa iba't ibang krimen. Paliwanag ng suspect, naalimpungatan daw siya sa ingay ng biktima na nakikipagtalo sa pinagkukunan nito ng iligal na droga at doon na siya nakipagtalo at nasaksak ang biktima. Nakakulong na ngayon ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Sugatan naman ang isang rider matapos bumangga ang motorsiklo niya sa mga barrier sa MacArthur Highway sa Samal, Bataan. Isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa mukha at sa binti. Ayon sa otoridad, madalas ang aksidente sa bahaging yun ng kalsada kaya may babala na para sa mga motorista. Paalala ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, maging matalino sa paggamit ng tubig sa gitna po yan ng patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam. Nakasalang sa Balitang Hali si MWSS Department Manager, Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali po, Sir Rafi at Ma'am Connie at sa lahat po nakikinig po ng inyong pong programa. Good morning, Engineer. Ano ho ang nakikita ninyo sa inyong projection sa magiging lagay po ng water level sa Angat Dam sa mga susunod na buwan? Opo, kaninang alas 10 po ng umaga po ay nasa 206.45 meters po yung elevation ng ating Angat Dam.
So itong Angat Dam po ang pinagkukuhanan po natin ng 90% ng pangangailangan natin sa buong Kamaynilan at karatig na probinsya po ng Rizal at portions po ng Cavite at Rizal. So sa ngayon po, nasa 19 cm per day po yung pagbaba ng ating reservoir. So sa ganitong buwan po, base sa historical elevation ng ating Angat Dam, ay talaga naman pong pababa po yung ating elevation pagdating ng January hanggang June. Tapos paakyat na rin po siya pagdating ng July hanggang December. So yung normal high water elevation po ng ating Angat Dam pagdating po ng end of December ay nasa 212 meters lamang po. Pero nung November po ay nirequest po natin at pinush po natin sa NWRB na itaas po yung ating elevation hanggang 214 meters. Para itong additional na 2 meters po na to ay makakatulong po sa atin ngayong El Nino para ma-maintain po natin at hindi mabawasan po yung ating raw water allocation sa Angat Dam. Yun nga, speaking of pagtatanggal po ng siguro supply, ng water supply natin, nakikita niyo ho ba anytime soon kaya sa ganito hong sitwasyon ng ating mga dam na posible po tayo magbawas na ng water allocation ng domestic water natin? Sa ngayon po, ang inaprubahan po ng National Water Resources Board sa MWSS para sa domestic water supplies, nasa 50 cubic meter per second. Kami po ay nagpapasalamat po sa Water Resources Management Office Head na si Undersecretary Carlos Primo David kasi inaprubahan po tayo ng i-maintain po natin yung 50 cubic meter na allocation po natin for the month of March po, para hindi po tayo magkaroon po ng interruption during this time of El Nino. So, sufficient pa naman po yung ating allocation from the Angat Dam kasi napataas po natin na around 2 meters po yung ating Angat Dam noong December. Engineer, bukod po sa dam monitoring, ano yung mga hakbang ng MWSS kaugnay sa epekto po ng El Nino sa mga susunod na buwan? Sa ngayon po, ay patuloy pa rin po yung ating pag-implement ng mga augmentation measures po natin. Actually, meron na po tayong 2 water treatment plant po ngayon na naitayo at ongoing na po, na kaya na pong mag-operate ng around 100 million liters per day. Isa po dito yung ating water treatment plant dito sa may part ng Muntinlupa, sa may poblasyon, at sa may East Bay naman po ng Laguna Lake, which is the Pakil Water Treatment Plant dito sa may Rizal, ay nakaka-generate na rin po ng 15 million liters per day. At aside from that po, mayroon din po tayong mga nirehab po ng mga deep wells po sa palibot ng Metro Manila at kaya na po mag-operate ng around 120 million liters per day na just in case po na mabawasan po yung ating allocation from the Angat Dam ay kaya na po tayong mapunan yung kakulangan na ito. Nabanggit niyo po yung bagong 2 planta pero yung mga existing na planta po ba maayos ang lagay sa ngayon? Dahil kuminsan dito nagkakaroon ng problema, biglang nasisira? Ay, Rafi po, nung nakaraang taon po ay full rehabilitation po yung ginawa po natin dito. Okay. At kaya na po itong mag-operate po kahit po na malabo po yung tubig na nanggagaling sa ating mga dam. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po at magandang tanghali. Si Engineer Patrick Dizon ng MWSS. 2 is better than 1 nga naman dahil 2 achievement ang nakuha ni world number 2 pole vaulter EJ Obiena sa ISTAF Indoor Tournament sa Berlin, Germany. Sa kompetisyon, si EJ ang nagwagi ng gold medal matapos i-clear ang 5.93 meters. Bukod dyan, naset niya ang bagong national at Asian record sa indoor pole vault. Asian record holder din si EJ ng outdoor pole vault nang makaklear siya ng 6 meters noong 2023 na 2 beses din niyang nagawa. Nitong nakaraang linggo lang nang makuha ni EJ ang kanyang unang gold medal ngayong 2024 sa paglaban niya sa Croatia. Happy Monday mga mare at pare! Proud finishers ang ilang sparkle artists na kumasa sa Luzon leg ng isang motorcycle riding challenge. Solid ang experience! Yan ang ibinahagi ni Clea Pineda sa Facebook nang marating ang finish line kasama ang girlfriend na si Catrice Kirov. Nag-uumapaw rin ang pasalamat nila sa mga taga-suporta
at nagbigay ng lakas para matapos ang kanilang adventure. Bukod kina Clea, spotted din si Dominic Roque kasama ang new riding buddy na si Kapuso Hank Jack Roberto. Kwento ni Jack, hindi naging madali ang challenge kaya dapat aralin mabuti ang skills kung sasabak sa ganitong event. Inamin naman ni Dominic na bata pa lang, mahilig na siya sa pagmumotor. Ngayon, plano daw nilang ikutin ang Visayas. Nang kumustahin naman ang estado ng puso ni Dom, next time. No, anything about that. Sorry. How are you with everything now? I'm good. I'm actually good. Namataan ang ilang sea otters sa Turtle Island sa Tawi-Tawi. Sa videong kuha po ni Rodney Gumahad na miyembro ng Philippine Coast Guard, kitang lumalapit sa pantalan ang mga anjing laut o sea dogs kung tawagin ng mga residente roon. Nakakamangharaw ang asal ng mga yan na sabik na abutan ng pagkaing isda. Magiliw namang umalis ang mga sea otters matapos pumabigyan ng pagkain. Taong 2020 raw nang unang makita roon ang bagong species ng sea otters na iba raw sa sea otters na nakikita sa Palawan. Posible raw na napadpad sa Turtle Island sa mga yan galing sa Malaysia. Arestado ang isang umunong snatcher na nangaagaw ng cellphone habang sakay siya ng motorsiklo sa Quezon City. Nahuli kampang ilang insidente ng pag-atake niya. Balitang hatid ni James Agustin. Mabilis na nablutan ng cellphone ng babaeng naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Sikatuna Village sa Quezon City. Sinubukan pa ng babae na habulin ng motorcycle rider pero hindi niya inabutan. Sa kuwang ito naman ng CCTV sa parehong barangay, kita ang isang motorcycle rider na tila may hinahanap. Pagkabuelta niya, hinablutan niya ng cellphone ng babaeng naglalakad. Napatakbo ang biktima. Sa follow-up operation ng Anonas Police Station, naaresto ang 41 anyos sa lalaki sa Barangay Payatas. Nabawi sa kanyang ninakaw na cellphone mula sa ikalawang biktima, maging ang ginamit niyang motorsiklo. Ang modus nito ay umiikot-ikot muna sa mga barangay kung saan meron siyang maghahanap ito ng mabibiktima na karaniwang ay mananglalakad sa kalsada na nagsiselfon. So pag nakakita siya ng tiyempo, agad niya itong babalikan at i-snatch yung cellphone niya. Pang-apat na beses na pala makukulong ng suspect na nasangkot din sa kasong may kinalaman sa droga. Base sa aming investigasyon, itong suspect na ito ay nakulong na sa Republic Act 9165 noong 2017 at nakulong din noong 2019 din sa Republic Act 9165 at sa robbery sa iba't ibang mga istasyon. Ginawa ko po yun. Kasi? Kailangan ko lang po ng pera para sa magulang. Kano yung binibenta yung mga cellphone? 3,000 hanggang 5,000 lang. Marapang suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Payo naman ng pulisya para maiwasang mabiktima ng ganitong modus. Ating pong i-secure ang ating magamit. Wag po tayong magka-cellphone sa gitna ng kalsada or siguraduhin po natin naligtas ang ating area bago po tayo mag-cellphone. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo. Natagpuang patay ang isang mag-live-in partner sa loob ng kanilang bahay sa Daraga Albay. Ayon sa investigasyon, nakita ang mga bangkay ng apo ng isa sa mga biktima. Tinitingnan ang anggulo ng mga otoridad ang crime of passion. Sabi kasi ng anak ng babaeng biktima, may mga insidente na raw ng pag-aaway ang dalawa dahil umano sa selos. Isang sanggol na 4 buwang gulang naman ang namatay sa sunog sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa mga otoridad, iniwang natutulog ng kanyang lola ang sanggol sabay pumunta sa kabilang bahay para mananghalian. Hindi na namalayan ng lola na nasusunog na ang bahay at hindi na nailigtas ang kanyang apo. Short circuit ng kuryente ang isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy. Mga mare, hindi lang namin gawa-gawa sa studio ang BB Float na yan dahil talagang lumabas yan sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Kwak, kwak, kwak! Isa lang yan sa mga bumida sa Grand Float Parade
sa City of Pines kahapon. Nakisaya rin ang mga kapuso sa pagdiriwang. Present sa flowery float ng GMA Network, ang cast ng Kapuso Action Comedy Series na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Mahigit 30 floats ang kalahok na halos lahat ay napuno ng bulaklak. Mayroon ding all pink ang peg. Matapos ang parada, i-display ang lahat ng floats sa Melvin Jones Football Grounds para ma-enjoy ng mga bumisita. Sa datos ng mga otoridad, mahigit 50,000 tao ang nakisaya sa parada. Mga mare, home sweet home na ang runners ng Running Man Philippines Season 2. Yan ay matapos ang kanilang mahigit 1 buwang taping sa South Korea. Sa airport, sinalubong ng kanilang family and friends sina Micael Daes, Angel Guardian, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Buboy Villar at Miguel Tan Felix. Nagpaiwan naman si Glyza De Castro sa Korea kasama ang kanyang asawang si David Rainey. Kwento ng runners, mas challenging at emotional ang kanilang pinagdaanan sa bawat episode ng bagong season. Si Lexi nagkaroon pa nga ng slight finger injury na patunay raw na matindi ang mga hamon na kanilang hinarap. Kwento ng runners, unforgettable ang experience nila sa South Korea, lalo na sa gitna ng winter season. Ready na raw silang ipakita sa mga kapuso ang new season ng Running Man Philippines. Pang-apat sa worst airports sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport ayon sa isang website sa United Kingdom. Sa pag-aaral na ginawa ng businessfinancing.co.uk, nakakuha ng 2.78 score ang NAIA sa rating ng 1 to 10. Hindi sinabi sa pag-aaral kung anong terminal ng NAIA. Kuwait International Airport naman ang nakakuha ng pinakamababang score na 1.69. Nakuha raw ito ng website sa mga review ng mga biyahero sa airlinequality.com. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of Transportation at ng Manila International Airport Authority tungkol dito. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang batas kaugnay po sa benepisyo para sa mga senior citizen, pati na rin sa pagsusulong ng mga produkto ng Pilipinas. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, dalawang bagong batas nga ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong umaga. Una riyan ang Tatak Pinoy Act na ayon sa Pangulo ay pagpapakita ng konkretong suporta sa mga ideya at produktong gawang Pinoy. Sa ilalim ng batas, pangungunahan ng bubuing Tatak Pinoy Council ang pagpapatupad ng isang multi-year strategy sa 5 mahalagang haligi. Una ang human resource, pangalawa infrastructure, ikatlo technology and innovation, pang-apat investments at pang-5 sound financial management. Lahat ng yan sa layong makasabay ang mga industriyang Pilipino sa pandaigdigang merkado. Isang mahalagang aspeto ng batas ang mandato na pagsulong sa mga produkto at serbisyong Pinoy sa government procurement. Samantala, pinirmahan na rin ang batas na nagpapalawak sa Centenarian Act para bigyan benepisyo rin ang mga octogenarians o yung mga 80 anyos pataas at mga nonagenarians o yung 90 anyos pataas. Sa ilalim ng bagong batas, 10,000 piso ang makukuha ng mga lolo't lola pagdating ng 80th, 85th, 90th at 95th birthday. At syempre, pag narating ang ika-100th birthday, 100,000 pesos pa rin yan sa ilalim naman ng Centenarians Act. Simula noong 2016, may higit 900 centenarians na ang nakinabang sa benepisyong yan at sa ilalim ng bagong batas, mas maraming makikinabang. Tinatayang aabot sa mahigit 900,000 ang mga edad 80 at 90. Samantala, Connie, hindi naman kasama sa pinirmahan ang Magna Carta for Seafarers. Sa naunang anunsyo ng Malacanang ay isa ito sa mga pipirmahang batas, pero binawi ito at the last minute ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil, under further review pa ang batas na ito. At yan ang latest mula sa Malacanang. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, nalunod ang isang babaeng abogado sa isang bukal sa Peñarubia, Abra. Ayon po sa inisyal na investigasyon ng pulis, nagtungo roon ang biktima para mag-picnic. Iniwan raw muna ng driver ang kanyang amo para sa privacy niya, pero nang balikan, nakita niyang nalunod na ang kanyang amo. Sa Magsaysay, Occidental Mindoro naman, isang binatilyo ang natagpuang patay matapos lumangoy sa isang ilog. Batay sa ulat, tumalon ang 16 anyos na biktima mula sa isang bangin papuntang ilog. Hindi na raw nakaahon ang biktima.
2 naligo naman sa ilog sa Gandara, Samar ang patay rin matapos umunong malunod. Ayon sa pulisya, lumanangoy ang 2 nang biglang lumakas ang agos sa ilog. Sa mga magsuswimming, lalo na po ngayong mga panahon ng tag-init, narito po ang ilang paalala mula sa DOH para maiwasan ang pagkalunod. Huwag pong lumangoy mag-isa, umiwas sa malalim na bahagi ng pinaglalangoyan, mag-aral lumangoy. Kung may bata, papaalalahanan po yung mga ito na huwag maglaro sa malalim na bahagi ng pool o dagat. Tiyaking ding may kasamang nakatatanda ang mga bata. Iwasang lumangoy kung nakainom ng alak at magsanay ng paglalapat ng first aid. Kasabay ng 38th People Power Revolution Anniversary, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na basahin ang lahat tungkol sa kasaysayan. Sinabi niya ito sa video sa kanyang social media kung saan sinagot niya ang ilang liham mula sa publiko. Dagdag ng Pangulo, dapat ay malaman ng kabataan ang parehong panig ng kasaysayan. Doon daw makikilatis kung ano ang tama at mali. Kahapon, ginunita ang 1986 People Power sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, nag-ali ng bulaklak ang iba't ibang grupo. Nagtipo naman sa Kalayaan Hall ng Club Filipino sa San Juan City ang ilang bumalangkas ng 1987 Constitution at mga kasama sa EDSA People Power noon. Doon dati nanumpa si Pangulong Corazon Aquino matapos mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagkaroon din ng pagtitipon sa iba pang bayan at lungsod tulad ng sa Lucena sa Quezon, Iloilo City, Cebu City at sa Davao City. Nagsama-sama rin ang ilang OFW sa Hong Kong para gunitain ito. Pare-pareho nilang hiling na hindi mawala ang diwa ng mapayapang revolusyon at hindi ito mabura sa kasaysayan. No more Filipino dubs. May panukala po sa Kamara ang nagsusulong na huwag nang idub ang mga Ingles na palabas sa TV. Batay po sa inihaing House Bill 9939 ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez, layon daw nitong mahasa ang mga Pinoy sa pagsasalita ng Ingles bilang second language sa pamamagitan ng mass media gaya ng TV. Dagdag pa ni Benitez, English proficiency ang isa sa mga key factors sa pag-unlad ng business process outsourcing industry. Exempted naman ang mga TV commercial at TV program na ipinalalabas mula 1:00 hanggang 6:00 ng umaga. Binibigyang kapangyarihan din ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na mag-exempt ng mga programa kung ang compliance dito ay may negatibong epekto sa finances ng programa. Yan nga po yung sinusulong sa Kamara na alisin na yung pagdadub sa Filipino ng mga English na palabas sa TV. Ang sabi kaya ng ating mga netizens dyan? Para kay Rollins Sumandal, mas maganda pa rin daw ang may Filipino dub ang mga English na palabas para daw mas maintindihan ng mga bata o hindi gaano nakakaintindi ng Ingles. Ang sabi naman ni Maricel Moral, mas maganda daw talagang hindi na i-dub sa Filipino ang mga palabas na Ingles dahil madali naman daw talaga itong intindihin. Sabi naman ni Jean Claudine Pagsibigan, dati naman daw ay hindi pa nakadub sa Filipino yung mga English na palabas. Mas nakakatulong daw yan sa English communication skills ng mga viewers at mga estudyante. Oo, okay lang naman, di ba? Kakapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, ay mag-PM na po sa Facebook page ng Balitang Hali. Kulang po ang organ donor sa bansa. Issue po ito lalo't halos 300 pasyente ang nakapila para sa organ transplant base po yun sa datos ng ating Health Department. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa mga may malalang karamdaman, partikular ang may pinsala sa bato, baga at atay, pag-asa ang hatid ng organ transplant para madugtungan ang kanilang buhay. Pero sabi mismo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kulang ang mga organ donor sa bansa. Sa datos ng Health Department, as of February 2024, may halos 300 pasyenteng nakapila para magpa-transplant. Pinakamarami ang naghihintay ng bagong kidney. Isa pa man din ang chronic kidney disease o CKD sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Latest estimated shows that around 2.3 million Filipinos have CKD. Si Michael, edad 33 nang malamang may CKD siya. 5 taon na niya itong sinasagupa. Sumasakit po yung likod ko hanggang sa
check up kami, nalaman na nasisira na yung kidney ko. Nagdadialysis na siya 3 beses kada linggo. Napakamahal po ng mga gamot po sa dialysis. Umaasa rin siyang magkakaroon ng donor balang araw. Mahal din ang organ transplant, umaabot sa 1.2 hanggang 1.7 million pesos ayon sa DOH. Pero pwede raw makatulong ang gobyerno na mapababa ang bayarin. We have this PhilHealth C package wherein the patient is entitled to receive 600,000 pesos. Ilalapit po namin sila sa Malasakit Center and the social service po namin para po mapababa yung bills nila. Dagdag ng DOH, may mga card silang ipinamamahagi para lumawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa transplant. Kailangang dumaan sa complete screening ang donor. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ng Albay Provincial Health Office ang bilang ng mga nangamatay dahil sa rabies. Ayon sa Albay Provincial Health Office, 4 na ang namatay mula Enero ngayong taon. Samantalang noong buong 2023, 5 lang ang naitalang namatay dahil sa rabies sa probinsya. Kabilang sa mga namatay ang 7 taong gulang na taga Pio Duran at 80 taong gulang naman na taga Jovellar. Dahil dyan, mas pinag-iting ng Veterinary Office ang house-to-house vaccination ng mga alagang hayop. Ang payo rin po nila, magpakonsulta at magpabakuna kontra rabies kung nakagat o nakalmot ng hayop. Trabaho alert para sa mga tanggap Pangasinan. Sandosen ng local at overseas employers ang naghihintay sa 100 Islands Job Fair. Sa Huwebes na po yan, simula 7 a.m. hanggang 3 p.m. sa Don Leopoldo Season Convention Center sa lungsod ng Alaminos. May mga opening para sa mga nurse, teacher, cashier, sales agent at marami pang iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng Peso Alaminos City, Pangasinan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Ibinida sa Pet Caravan sa Valenzuela City ang iba't ibang uri ng alagang hayop mula sa mga aso at pusa hanggang sa mga exotic pet. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pet Lovers Unite! Mula sa mga cute na dogo hanggang sa guard dogs at pet cats, nagsama-sama ang mga fur baby sa Pet Caravan sa Valenzuela. Tampok din dito ang ilang ibon at kuneho. At bida rin pati mga pambihirang alaga, gaya ng tortoise, crocodile, bearded dragon, at guinea pigs. Nagpakitang gilas din itong maamong musang o civet na kumakain ng kanyang snacks habang hawak ng amo. Ang cute na sugar glider na ito, hindi ibon, pero nakakalipad o nagaglide sa ere. May mga python ding well-behaved na hinawakan pa ng mga bata. At meron ding mga insekto, gaya ng iba't ibang uri ng ipis. Oops, wag mandiri, dahil ang uring ito ng cockroach, pinaparami at inaalagaan talaga. Higit sa pag-showcase sa iba't ibang uri ng alaga, layon din ng Pet Caravan na ituro ang tamang pag-aalaga sa mga hayop. Ginagawa po natin ito para i-promote ang responsible pet ownership at animal welfare. Kasama rin sa aktibidad ang libreng anti-rabies vaccination, pet grooming at paglalagay ng microchip sa mga aso. May mga ipinimigay ring sample ng dog food items at iba pang pet items. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito naman, Rafi, Aubrey, meron ba kayong mga karanasan na nagtodo effort kayo sa class activity? Ay, oo. Lider-lideran ako nung estudyante ako. Sure. Ikaw? Ako naman meron din, pero talagang tempered lang. Huwag masyado exciting. Excited, di ba? Oo nga eh. Kasi ito, paano kung yung hindi pala tuloy yung activity, tapos, di ba, gayak na gayak ka na, di ba? Yan po ang naranasan ng ilang estudyante sa Cavite. Okay, I vibe. Quinchana. Quinchana.
Todo costume at full makeup ng mga grade 12 student na yan sa isang school sa barangay Ibaba sa Silang. Pero hindi pala matutuloy yung pinaghanda nilang portrayal activity sa kanilang Filipino subject. Tila swak nga ang audio nitong I'm okay, I'm fine. Kenchana, ting, ning, ning, ning. Ayon sa uploader na si Jasmine, bida-bida raw talaga siya tuwing may mga pa-activity sa kanilang school. Kaya naman, mala-avatar siya sa kanyang blue face paint. Pero ang ending, ang avatar niya, naging sadness. Ay yung naman. sa Inside Out. Oo, hindi naman nasayang pala yung effort ni Jasmine. Kasi kahit daw hindi daw niya na-deliver ang lines niya, nakapag-photoshoot naman siya. Yun, nakapag-social siya. Ang nakakaluna moment na yan, may 1.1 million views at may higit 100,000 likes na sa TikTok. Trending! Diba? Hindi ko maipintay mukha kanina ng mga bagets, diba? Pero sana, hindi naman hindi sila ma-discourage na next time. Nakakainis nga naman yun, diba? Nag-effort ka na. Mag-effort pa rin next time. Ano kaya, gusto ko malaman anong dahilan? Bakit na-postpone, diba? Magpaliwanag daw sa barangay si teacher. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.